Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Peking Dairy Farmers of America or doon nga sa DFA Cow. Kasi nga, tignan nga natin yung kanilang website ay hindi na po accessible. So hindi na nga natin na makita yung website nila. So titignan natin kung yung Fake Dairy Farmers of America or DFA Cow website ay wala na ba. So base nga sa ginawa nga nating pagtingin, pag-research ay wala na po, hindi po accessible yung website ng scam na DFA Cow. Alam naman natin na isang impersonation scam at isang Ponzi scam yang Fake Dairy Farmers of America or DFA Cow. Kasi nga, 'di ba naglabas na nga ng advisory ang Securities and Exchange Commission laban nga dyan sa Peking Dairy Farmers of America at nakalagay nga doon na kinumpirma nga sa kanila nung legit na Dairy Farmers of America na nandun nga sa Kansas, USA na hindi konektado sa kanila yang Peking Dairy Farmers of America na nanghihingi o nagsusulisit ng investment dito sa Pilipinas. Kasi yung Dairy Farmers of America ay doon lang po sa Amerika talaga yan nag-ooperate. At yung Peking nga ay dito sa Pilipinas yan nag-ooperate at nanghihingi pa nga ng investment sa publiko at nagpapanggap na sila yung legit na Dairy Farmers of America. Alam naman natin yung mga companies na yan mahilig magpanggap. 'Di ba? Katulad niya noon yung BlackRock. Napatunayan na yung nandito sa Pilipinas na nanghihingi at nagsusulisit nga ng investment sa publiko ay isang scam. At yung iba pang mga companies katulad nga ng CCO Media Philippines, 'di ba? Na kumpirma natin na isa na namang impersonation scam 'yan at na-raid na nga yan ng NBI. Inilabas nga natin dito sa channel natin yung SEC advisory laban dyan sa Peking Dairy Farmers of America at syempre sumugod dito yung mga defenders ng company na yan at ang sinasabi nga nila na legit daw yan kasi nga may payout. Syempre yung mga companies lagi naman sa umpisa ay nagbibigay ng payout yan para nga padamahin kayo, para magdagdag kayo ng investment, para nga mag-recruit kayo. Pero kapag naabot nga nila yung quota nila ay tatakbuhan kayo niyan. At syempre ibang mga defenders, sasabihin pa nila katulad nung defender ng CCO Media Philippines na wala naman daw silang quota. Pero hindi alam ng mga defenders ng mga sumasali dyan sa mga companies na yung mga companies ay may quota. At syempre hindi yan sasabihin sa inyo para nga hindi kayo makapaghanda at makapag-withdraw kapag patakbo na sila. At syempre kapag naabot na nga nila yung quota nila, ang gagawin nila ay i-freeze na yung mga accounts, i-freeze na yung mga payout, gagawa na kung ano ng mga palusot, mga dahilan, tapos tatakbo. Ganyan po ang ginawa ng mga pasimuno ng Mocha Farm, di ba? Bago sila tumakbo, nagtodo-todo sa mga papromo, syempre do sa mga pambobola, at na-hype yung mga members kasi nga ang daming mga papromo, ang laki ng pangakong kitaan at meron pa raw charity event nagagawin nga dito sa Pilipinas. Pero hindi na yun natuloy at ang nangyari nga ay iyakan event kasi nga tinakbuhan na sila. Kasi ganyan naman po lagi ang mga companies. Papadamahin nga kayo, i-hype kayo, tapos magpapapromo na yan, sunod-sunod na pa-promo, grabing mga promo, may mga buy one take one, buy two take one, may mga raffle promo, lahat ng promo gagawin yan para nga ma-hype kayo at sumali kayo. At kapag naabot na nila yung quota nila, bigla na lang po yung maglalaho. Kasi nga, hindi naman nila kayang ibigay yung pangakong kitaan na pinapangako nila kasi napakalaki nun at too good to be true. Saan nila kukunin yung ipang payout? Ang tanging source of income lang naman ng mga companies na yan ay yung pay-in ng mga investors. Kaya nga yan Ponzi scheme. Kasi yung ginagawa nila, yung binibigay nilang payout do sa mga naunang investors ay galing lamang po sa pay-in ng mga bagong investors. Kaya nga kapag konti na lang yung sumasali o kapag naabot na nila yung quota nila ay bigla na lamang po yung maglalaho. Mga kababayan, dapat kasi wag maging matigas ang ulo ninyo. Dapat kapag na-issue na po ng advisory ng SEC ang isang kumpanya, dapat iwasan na po ninyo at kung nakapag-invest po kayo doon, dapat mag-withdraw na po kayo. Kasi nga, anytime ay maring tumaob po yung company na yon. Kaya nga kailangan magdoble ingat. Mari sa ngayon, yung website pa lang, pero maring nandyan pa yung app, pero alam naman natin na kasunod na rin tataob yung app at syempre
yung is company. 'Di ba? Yung Woo Shopper, 'di ba? Bago tumaob ng tuluyan yung Woo Shopper ay wala na yung mga admin at yung mga tutor na mga foreigner daw kuno. Pero 'di ba, may payout pa rin kaya nga na-hype pa rin yung mga members, pero ang di nila alam ay tatakbuhan na sila at tinakbuhan na nga sila. Kasi nga scam talaga yung mga ganyang modus, yung too good to be true na mga investment schemes, yung mga pangakong kitaan na double your money, triple your money, wag po kayong magpapaniwala. Yang mga companies na yan ay puro pang-hype at pambobola. Ang dami mga pangakong kitaan. At syempre, yung mga members, madaling mapaniwala. Katulad niyan, di ba? Sasabihin lang nila na sila daw ay nasa agriculture at ang laki daw ng kitaan. Pero alam naman natin na hindi totoo yan. Puro pambobola lang. Ang dami na mga agriculture investment scams. At kung hindi naman sa agriculture, kadalasan casino daw, casino junket, o kaya sa crypto trading, crypto mining, crypto staking, NFT, at kung ano-ano pang mga modus. Ang dami na pong mga lumitaw na ganyan, 'di ba? Yun yung Wealthwise International, marami rin ang naloko diyan. Akala nila talagang nasa futures trading, pero ang di nila alam, sinisira lang pala nung pasimuno nung Wealthwise International ang kanilang future. Kasi nga tinakbuhan sila at syempre ang dami ang nawalan ng pera. Nasa libo daw ang members niyang Wealthwise International. So mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala dyan sa kanila mga pambobola. Kailangan kayo po mismo ang mag-research. Tignan nyo, talaga bang posible yung ganong kalaking kitaan sa ganong industriya, katulad nga dyan sa agriculture or doon sa crypto trading or kahit sa futures trading. Dapat kayo po mismo ang mag-aral at huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga pambobola kasi talagang puro pambobola yung mga pasimuno, yung mga kasabwat, yung mga upline. Kasi yung upline, ang habol niyan ay yung DRB o yung Direct Referral Bonus. Dapat po mga kababayan, bago kayo pumasok sa kahit na anong investment, dapat mag-research muna kayo. I-check nyo kung kumpleto sa legalities. Dapat kasi kapag ang isang kumpanya ay nanghihingi or nagsusolicit na investment sa publiko dito sa Pilipinas, dapat meron silang secondary license. Kapag wala po, ay iwasan na po ninyo yan. At kapag may pinakita silang secondary license, dapat po i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission kasi marami pong mga namimeke ng dokumento. Katulad nga ng CCO Media Philippines na nabuking natin na nameke nga ng dokumento. Dapat din po i-check nyo yung background ng company, pati na rin yung CEO. Kapag wala pong nagpapakilalang CEO, kapag wala po kayong nakitang video ng CEO o yung picture ng CEO, magduda na po kayo. At kung meron naman, tignan nyo ano ba yung background ng CEO. Talaga bang marunong yan sa business o yan ay isang dummy CEO lang. Kaya nga kailangan maging maingat at maging mapag-imbestiga. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.